morning. Ito ang lalaki naman. Good morning, look at the size of this bye. At yung crust, tignan mo yung crust. Yung amoy, actually yung amoy. Amoy na amoy mo eh, di ba? That's true. Yan ang pa-welcome natin sa iyo at pa-welcome natin sa kanilang lahat. Good morning, kapatid! Firstly po, maadyong buntag sa mga kapatid nating Boholano, lalo na yung mga nasa Carmen, Bohol, malapit sa Chocolate Hills. Good morning! Sagbayan, yung mga nasa Sagbayan din. Yun! Higante po at umaapaw sa sayo na naman ang ating morning dahil siyempre sa mga giant pizza natin ngayong umaga. At personalized pa ha, talagang over the top. That's right, Mommy Chicky. Sir Mon, I'm Dimples nga po. Hello. Magandang umaga po. Nakapaparty na Mami Dimples. Salamat po sa pang-pizza, ha? Kasi yung nagsisit-in po kayo para kay Jester, kaaway ko yun palagi. Ganun ba? Kayo din po ang gagawin ko din. Joke lang. Basta nga pizza po ang nakakain. Ay, tiyak magkakagulo talaga sa party. Agawan pa yan. Paano ba naman kasi kumpleto po ang sahog mula sa mga karne, veggies, hanggang po sa paborito ng lahat na keso. Yes! Diba, Sir Mon? Ayan, ako, sana magamparan ko yung ginagawa ni Jess pag ano. Napakaaway sa akin. Pag ginaaway na ni Dimps. Pero correct ka dyan, Mama Dimps, ha? Pero gaya nga ng sabi din ni Mami Chicky kanina, itong nasa harapan natin ngayong umaga, abay hindi lang basta pizza, kundi wow! Giant pizza! Ang tawag nila rito ay tribe-size pizza. Pang-tribo nga naman talaga dahil perfect daw ito sa mga salo-salo na pangmaramihan. Correct ako dyan, Mon. Ay, correct Ikaw, correct si Mon. Agree ka dyan. Agree ako. Hello na lang. Correct. I just share. Alam mo. Go, Mon. Share mo yan, girl. Ano? At least tama naman. Nadisak ako kasi yung boses mo parang may filter. Ang kasi si Mon, ganito. Ayan. Okay. Agree ako dyan kasi nga bukod nga sa laki nitong mga pizza natin, agaw pansin din ang kanilang crust na may twist. At ang tawag dito ay stuffed crust pizza na nauso noong early 1990s. Dahil sa isang sikat na pizza parlor na unang nilagyan ang crust ng mozzarella cheese. Di ba, Justin? Tama ka dyan, Mami. Noong 90s, di pa ako pinanganak nun, no? Wow! I've heard sales. Ayan. Ipasa na naman. Noong 90s, as in, patok na patok talaga to, di ba? Tapos kamay do, sa mga iniiwan ang crust sa plate. Hindi ako yan. Ako hindi ako yan. Ako rin hindi. Inuubos ko na. Team trust kami, inuubos lahat. Ako din. Pero yan ang dahilan kung bakit ito na-imbento ng food scientist na si Patty Scheimer. Sa cheese nga, nag-umpisa ng lahat, di ba? Pero tignan nyo, ang gaya nung nakahain sa atin ngayon, ginawa nila ng sausage crust. Ayun yan. Ang pizza, hindi lang cheese. At para ibida pa ang mga unique na pizzang ito, tawagin natin sina Andrew Morano at Luisa Bendebel. Hello! The Brothers Pizza House! Morning, Andrew! Good morning. Okay. Ito muna tayo. Share nyo naman sa amin, ano po ba yung mga inihain natin this morning? Kitang-kita po na ang lalaki po ng pizza. Yes po. Meron po tayong 4 flavors, 6 flavors, and 2 flavors po. Ang mga 6, no? Anong mga flavors na to? Dito po, all meat, sisig. Sisig? Yes po, sisig. Brother's Choice, yung bestseller po namin, and then yung tuna bacon po. Tuna bacon. So para sa mga meat lovers ito. Yes, At correct. of course, may sausage crust tayo. Yes, Okay. And dito naman, maraming flavor. Ito, I think Iba-iba yun din talaga, siya no? halos. So, gusto kong malaman, bakit kayo nagkaroon ng idea na gawin ganito kalaki? Kasi di ba kadalasan meron naman talaga na parang sa negosyo, parang mas gusto nila na mas maliit siya para mas maramihan yung order nila. Why did you think it was a good idea for a business to have a big, giant tribe pizza size like this? Apo. Para po mas unique po. And then para din po dun sa malalaking celebrations like birthday po. Yes. Para po mas marami po yung makakain po. Okay. Speaking of, tikman na natin. Pwede natin. Pwede ba? Parang gutom na kagad, no? Pwede naman yung nag-uusap at kumakain. Di ba? At most importantly, i-try natin yung stuffed crust nila. Sige. Different, no? Habang gumagawa tayo ng pizza, kasi ayun, no, meron sila doon. Meron din. Masusubukan si Mon Gualvez. Sige. Let's go, Mon. Ikaw. Turuan natin Kahit di ako marunong magluto. Oo, turuan natin si Mon. Ito yung best seller niya, no? Itong Apo, flavor Brother's na Choice to. po.
Brother's choice. Masarap yung sausage Brother's dun sa choice. stuffed crust. Yes po. Ay, ang Bali, cute. So, lahat ng slice may kasama. nag-alcohol Alam na mo, kami ito kanina. tama yung ginagawa ni Maui. That's palang ulam na. Parang Oh. pwede na. Yun nga kasi mami, isa ako dun sa mga parte na hindi, nag-iwan ako ng crust. So, lagi nasasayang. So, I'm such a fan of stuffed crust pizzas. So yung sausage parang may cheese na. Yes, sir. Yan, diba? Quality. Walang masasayang. Quality siya. Ang sarap. So, paano nagmumula sa ganito at nagiging Oo nga. ganun? Kaya Yan, gusto nating malaman. Gawa na tayo. Go, Andrew! Parang kumain Yes, na ma'am. kami. Bali, ito po yung tribe size natin na Tribe pizza size. po. Anong size ba to? 28 inches po. So, ideally pang ilang tao? Oo, good ka. ideally 15 to po 20. 15 to 20%. 15 to 20. Kung sa amin, pwede ng mga 5 people. Kapag malakas kumain. Oo. Sige, go! Bali, yung ano First po, step. first step natin, sir, is i-roll muna natin yung yung mixture, yung dough mixture. I-spread out natin na ganito kalaki, 28 inches. Tapos, di-divide po natin siya para malagyan ng sausage. Tapos, Go, Mon. bali, ito po yung sausage natin. Kaya ni Sir Andrew. Parang beer sausage. Sir, ibig sabihin yung oven nyo din malaki, no? Yes po, Kasi ma'am. kadalasan yung opening ng oven ganito eh. Pero sa inyo malaki siya. Opo, ma'am. Pero grabe, Bali- matrabaho pala to. Opo. I-stretch out lang po natin, tapos i-roll lang po ng ganyan. Sir Mon, sabi niyo matrabaho pa ba ito? Tapos, Eh, si Kuya naman ang Oo gumagawa. nga eh. Sir Mon! i-seal lang po natin. Get your hands dirty! Hindi tayo pwede dito ano. Wala pang extra gloves. Extra gloves. Palaban pala. No? Hindi tayo pwede na ano dito. Bigyan nyo ng Mamaya- gloves si Sir Mon. Naging Bigyan ng gloves. gloves si- Ako na to. Bigyan nyo ng gloves. Pag ako lang gumawa ng may kamay ko na to, ako lang kakain ito. Okay. Okay Pag lang yan. kaya mo kainin niya lang ganyan. Ay, magkakasubukan tayo dito. Hindi, ano ko, weakness ko ang pizza eh. Mon, Graves, kumakain ng pizza, hindi pa luto. Ay, oo nga pala, no, wala palang oven dito. Nandito si Jester, pero sabihin mo kay Jester, kahit magtagal muna siya doon. Ayan. Oy, enjoy Okay lang naman ha. ang feel natin kay Sir Mon. Pero, ay sir, tuloy mo lang. Sige po. Sasabihin lang kita. sige po, Sige, para gawin mo, ano Sir po. Mon. Okay. Tingin ko. So, kailangan i-stretch lang Opo, siya. stretch nyo lang po, tapos latag nyo po yung Nanginginig si Sir Mon. I-roll nyo po Sana natin. tama itong ginagawa ko eh. Kung sino makakain ito. Tapos, patayo po. Tapos, Patayo daw. Ba't gano'n ang pack? i-seal po natin. Huwag ka Seal po mag-alala, natin, sir. pinapantay talaga ni Lord lahat. Mahusay Ayan, ka ng tama. mga news anchor. Ganun talaga, hindi ka pwedeng Oo perfect. nga eh. Sige, Kuya Andrew, baka masira lang yung pizza eh. Tuloy mo na Ano kayo. mo yung itsura ng sayo? Bakit gano'n yung akin? May hot sauce. Parang galit na hindi maintindihan ko. Buti hindi nakikita yung top shot. Ma'am, usap tayo. Ano naman yung meron pa kayo dito? Kasi I see, is this shawarma rice? Yes po. Meron po tayong beef shawarma rice, Okay. chicken shawarma rice, Spaghetti? Apo, mga pasta po like spaghetti, carbonara, Big Mac, and lasagna. po. Wow, amazing. So, ang dami pala ninyong mga products na pwedeng i-offer Yes sa po. market, ano? At nakita Solid. mo nga si Sir Mon, napagod na siya. Kumain kami dito. Oo, talaga. Masarap yung soft crust. Akala ko Masarap tapos yung na yung soft crust. portion ko. Kakain na ako. Nagdadaya Para ka tikman ko lang kung pala paano sa yung gawa. eksena. Oo. Uy, teka muna. Happy birthday mo! Ay, thank you. Birthday mo, Sir Mon! Birthday Magka-birthday kami. Okay naman, nagpapala pa kayo. Happy birthday mo naman! Pwede ba yun? Oy, Doc Dex, oh, Doc Dex, Doc Dex. Doc Dex! Doc, happy birthday sa'yo! Pwede mo mamili. White. Ano po yung Happy white? birthday sa'yo, Doc! Namili pa. Namili At saka ang kuripot namin, yung sa guest pa talaga nang galing yung ibibigay. Nakahawakan ko ito kasi hindi ka Efficient, pa tapos. tawag din Ay, nga pala. efficient. Okay, ayan, ang Okay, dami. Doc Dex, mamaya ka pa. Ang dami natin mga pwedeng i-offer. Saan kayo pwedeng makontak? Let's give our details. Ang Brothers Pizza House. Pwede niyo po kaming makontak via FB page po, Brothers Pizza House po. You can like and share our page, Facebook page, Instagram, and TikTok po. Yun. Thank you ha. Thank you, Luisa. Dahil ginawa mong napaka-memorable ng birthday ni Mon. Andrew. Yes, at Ay, let's Andrew, see. galing mo ha. Tinag natin ang status ngayon ng ating pizza. Naglagay na po ng Pizza sauce po. Pizza sauce. Masarap yung Ayaw kasi nasisira yung career ni Sir Andrew, kaya sabi ko siya na lang Pabayan po. mo na. Naka-promo din po kami. Ay, naka-promo. na free Ayan, may Yes, promo po. sila. May promo Ano? po kami na free sausage top sa mga may birthday celebrant po. Ano yung sabihin nun? Yung sausage po na yung nasa gilid po. Free na po siya pag birthday po. Ah, Wala nang kumbaga add-on walang na fee. add-on. Yes po, wala na po tayo i-add na 150. Mon, Doc Dex. Uy, parang gusto kong tikman yung pizza
Kasi may Okay. tuna bacon. Yung Diba? sisig. Okay. Mga Ikaw si Tuna Bacon. unique din yung mga flavors. Subukan ninyo yung sisig. Okay, yung Diba? sisig. Okay. Oh, titikman ko Shawarma yung po, beef shawarma din. Ma'am, may nakalimutan ko Spicy. tanungin, ano ang best seller nyo na flavors? I'm sure more than one. Yes po, Brother's Choice, beef shawarma, sisig po, and all meat. Sino ba si brother? Brothers po, nag-start po siya sa mga anak ng owner. So, dalawa po siyang magkapatid, kaya po brothers po yung ipinangalan. Good morning, brothers. At maraming salamat dahil pinasaya nyo kami ngayong umaga talaga. Sa totoo For lang. sure. Thank you very much. Bisitahin po ang Brothers Pizza. Alam nyo na kung saan sila makakontakt at ang inyong main store sa... Opo, meron po kaming 17 branches po Uy, 17! across Cavite and Wow. Manila po. 17 branches. Dami pala. Wait Teka. lang. Tikman muna natin yung ano. Shawarma. Ay, tapusin Kahit natin. tapos Yan, na ano, muna yan, natin yan. siya. Oo. Ay, doon ako na yung gloves ko. Sige, sir, kaya ko Okay, ito kailangan tapusin. ng pang-grate. Sige lang. Ang great. Oo. Wow, Great look daw. at all Meron the bang toppings. cheese great yan? Ano At cheese grater Oh, po. sige, sige. Usual tanong nila palagi, ma'am, di ba? Kasi para may mga ganitong giant pizza na, what's the difference yung sa inyo? Sa Brothers Pizza po, we offer Filipino-style pizza and pasta po. Nice. Oo, kasi meron kayong mga flavors na sisig, merong, ano pa ba yun? Yung mga pang beef Pinoy shawarma na po. beef shawarma. O pwede rin, Pinoy na ba yun? Bale, manamis na beef po siya kaya... Pwede rin naman, no? Okay, Oo. lagyan na po natin Sige, ng lagyan yung mga toppings. sangkap. Usually, ano ba ang mga favorite nating toppings na nilalagay? Meron tayo dito? Meron po tayong pepperoni, ma'am. Pepperoni, bacon, Bacon, ham, beef, ham. ground beef, Yes po. okay, Pineapple, pineapple, mushroom, mushroom. and of course the Yung sausage. sausage. May moment ba talaga na hinahayaan Lagyan yung natin customer na Shawarma, ah. Masarap. mag-design ng sarili nila ng Lagyan pizza? natin. Lagyan ko lang po ng queso. Pero pwede po nilang makita on actual po kasi freshly baked po siyang ginagawa. Ay, nice. Yes po. So talagang sulit yung paghihintay, kumbaga. Yes po. Yes. 1 hour waiting lang din naman po siya. Yes, at saka alam nyo, napansin ko kakaiba sa business niyo po is maliban sa pizza, may shawarma kayo. Yes po. Which is not very Nakaka-excited. common. Diba? Okay, may favorite ka na? Meron na Ano mami. na? Alin na yung sa'yo? This one, the ham and cheese. Simple lang kasi ako, pero ang sarap. Yung non-crust eater, naging favorite din niya yung crust. Kita ko, Maui, din na rin. Oo, di ba? Sarap ano? Parang una niyang kinain yung crust eh. Oo nga. Let's finish the pizza daw. Let's put the topping. Oo. Okay, Sige, ano rin natin Sige, sir? lagyan Sige lang, sige Okay, lang. Go, go, go. okay Ay, na. cheese kasi. Ay, cheese. Kailangan ng cheese. Ayun, yung Oo. cheese. Oh, kasi lahat Ayun, talaga tayo. Naiwan yung many people. grater na. Dahil naiwan yung grater, titignan natin kung sino sa mga host ang kaya mag-grate. Ito na. Sa kamay nila. Actually, Dip. Ayun na pala! Ayan na, ayan na. Kinabahan ako eh. I'm great at that. And that's why we are grateful Ito for na, you. kakatawa. Thank you, thank Si you. Sir Mon, natakot siya. Oo, Sabi kasi niya, sabi ko- ayan na, parang Sabi ko, buti pala nagupit ako ng kuko. Pero ito talaga lahat ng tao guilty sa cheese eh. I love Magiging cheese. cheese lover Yeah, natin lahat. I love cheese. Kadami ang mukha ko yan. Yes, hindi sila nagtitipid. ano? Pwede bang Wow. double on the cheese? Mukha, parang uubusin nila isang ganun pala. Tama ba? Yes. Apo. Oo, Wow. para sa isang ano. At ang maganda doon, hindi tinitipid yung ingredients. Yes. Exactly. Diba? So kapag mag-order ng ating mga kapatid ng extra cheese, magkano yan? Pwede naman. Additional 200 lang 200 po. pesos po. Additional Additional 200 lang po. Additional Para 200. for the And- cheese And lover. how much more cheese yan? Isa pang ano? Isa pang Isang buong- set ganun po pala. lang. Sa pangbuo pa po. Okay. Nabanggit nyo na nga ba yung price ng mga tried pizza ninyo? Yes po. Starting price po is 819, all cheese po. And then yung 6 flavors po, 975. For only 975 po. Wala pang 1,000. Nakapakain ka na ng more than 15, sabi niyo, di ba? 15 So, tingnan mo yung mga nanay, oh. Nandun si Maui sa kabila, dito naman ako. Masarap yung shawarma rice. Diba? Solid. Pati yung kanilang macaroni malasa. Very good. So, Mami, ibig sabihin, ang Brothers Pizza House, hindi lang magaling sa pizza, pati sa iba pa nilang offer. Okay, Time for the mag-toppings na tayo. Toppings, Ayan toppings. na. Ano yung mga toppings dito? So may Meron po tayong pepperoni. Okay. Let's do all meat para busog. Iba-ibang flavors nga pala. No? Yes po. Oo, kaya hinati muna niya Kaya niya ito. pala hinati. Okay. The next. Ayan, So si- pepperoni. Alam na natin, Simon, magaling Meron po tayong magmando. Oo nga, yun na pala. Ilagay mo yan. Tinanggal niya yung gloves niya, mama. Ay, bakit natin tinanggal yung gloves Sabi mo, natin? akala ko naman kasi lumipat na tayo doon. Kala ko, tapos na pala yung gloves dito. Ginawa lang niya for show. Naku, Sabi, nakita mo yung ginawa ko. Nasaan ba yung ginawa ko dito? Ito. Alam mo, Sir Mon, Ito.
Gusto mo malaman ang tunay na basher ni Jester? Si Sino? Maui yun. Totoo. Hi, Jess! Hi, Jess. Jess, kamusta ka dyan? Anyong! Anyong. Tagalan mo pa dyan para nasisiraan ka talaga doon. Ano ba si Jen? Di ba Ito ganun yung sa bacon sino yung namin. wala yung Ayan. kapag-usapan? Oo. Uy, ang sarap ng pizza na yan. Nakikita Grabe, ko okay, na. we're almost done. Konting push Yes. na lang po, sir. Sige, inggitin mo sila. Tikman mo yung piniling carbonara. Ayan, napakaganda. Thank you so much. Eh, paano to? Sige lang, go Wala na. na to, Go ah. lang na. Basta go. no Sa'yo dip, na yan. no double dipping. Ayan, sige. Kahit Habang birthday sinubo mo, mo yan, Isang, yan na yun. isang kuhanan lang. Sa'yo na yan, Mon. So, Habang sausage. tumitikim si Mon, tayo magpapasalamat muli kay Andrew at kay Luisa. Maraming Thank salamat sa you. Brothers Pizza House. Mga kapatid, spread ang happiness at positive vibes this Thursday morning at salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Chikira Wakuna. Roll out the good dough and sauce na rin po. Keep it cheesy, mga kapatid. Ako naman po si Dimples Romana. Isang araw na lang at Friday na. Kaya naman, ano man po ang inyong plans for today, dagdagan ng extra inspiration and motivation. Ako naman po, Simon Gualvez. Mag-stretch. Stretch. Parang pizza dough lang, mga kapatid. At samahan ang inyong paborito morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga may init na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako naman po, si Maui David. Kaya naman po ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Thank you. Thank you, thank you. Yes, okay. Thank you so much. Busog na tayo this Oo. morning. Justin, ano Oy, ka ba pero ang mga sino? hinanda natin para sa ating mga Pero kapatid? speaking of busog, ito, isa pang yummy treat this Thursday. Ang healthier version ng classic Kapampangan dish. May palangka sisig sa atin. Wow. Si Doc Dex. Tapos ang Doc ni Doc, mamaya. Treat baka mo, Justin. Mas masaya yan kung mamimigay sa'yo on time ang iyong komisyon. Oo nga naman. On time or pwedeng ahead of time. Ahead of time. Oo, maganda rin. Meron ba yun. ganun? Meron ba Diba? ganun? Huwag lang yung nade-delay, di ba? Paano nga ba kung nahuhuli? Yan ang sasagutin natin sa Legal Bato. Sa akin naman po muling pagkatok sa isang tirahan. Artist na si Maestro Tam Austria. Yan at ang kanyang pong pambihirang tahanan, sisilipin natin sa May Bahay. Sa ating bahay kapatid naman, sesegue tayo sa usapang puso. Gaano ba kahirap pumanap ng pagmamahal matapos kang mawalan? Pero sandali lang. Dahil we'll take it easy this Thursday. Kasama pa ang isa sa mga OG OPM band na Neo Colors. Another fun jamming session tayo mamaya live. Narito naman ang mga umaaksyong balita sa frontline sa umaga. Pangulong Bongbong Marcos pumalag sa tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pasyal lang siya ng pasyal. Ito, mainit na issue, kontrobersyal na resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Hindi lang daw nag-iisa. Magkapatid na menor de edad patay naman sa sunog sa Mandaluyong. At sa ating showbiz news naman, Moira De La Torre bibisita ng Malaysia, Amerika at Canada sa kanyang world tour. Sabi nga po sa kanta, tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Yay! Parang yung happiness ng po natin, tuloy-tuloy lamang. Kaya sumali na po sa Kagumaka Ako Selfie Contest. Basta manood lamang po sa amin dito sa Good Morning Kapatid, mag-selfie. Tsaka naman po i-private message yan sa aming official Facebook page, Good Morning Kapatid. Ang mapipili po namin sa pagkatapos ng show, may instant 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumaka, go and selfie na! At eto naku, syempre tuloy-tuloy lang po ang pagtutok mga kapatid dahil magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
kapag may pinagdadaanan ng ating mga anak. Doble pa nga ang sakit kapag nakikita natin na malungkot o may problema sila. Ang nakilala naming working mom ay naging takbuhan ng kanyang 4 na anak tuwing nakakaranas ng problema sa kani-kanilang love life. We're going to talk to a single mom who's gorgeous, by the way, 4 kids. Let's all welcome Miss Titi Veneracion. Ang hirap pagpalaki ng mga anak. Ikaw, paano mo yung nagawa? Siguro din yung sasabay ka lang din sa mga anak mo kung gaano sila ka-light, ka-happy, ka-joyous. Yun na nga, parang feeling ko na palaki ko silang independent. Hindi maiiwasan matakot kapag pumasok na ang mga anak natin sa pakikipagrelasyon. Kahit gaano pa raw ka-supportive si Mommy Didi, mahalaga pa rin na sumusunod sa kanya ang kanyang mga anak. Ikaw, ano yung mga ayaw mo pagdating sa relationships? Ikaw ba yung tipo ng magulang na payag kang natutulog sila sa bahay ng mga nila? Or, ayan na! No and yes. No and yes? Yes. Okay. Kasi, no pag yung will stay on the same bedroom. No. Okay. Kahit Pero nandyan ang parents. Okay. Yun nga, as much as possible, nakausap ko na yung parents, Oo. nakilala ko na at least merong small chit-chats, ganyan. Pinaparamdam ni Mommy Didi sa kanyang mga anak na laging bukas ang pinto niya tuwing may pinagdadaanan sila. Anong klaseng comfort meron ka? Are you a tough love? Or are you there for them? Do you bring them out? Ganun ba? Like si Dior, 3 a.m. pupunta sa kwarto ko, umiiyak. Actually, hinahayaan ko sila magkamali. Ayoko kasi maging bida-bida ba? Yung parang hindi pa nga nangyayari. Meron ka na agad scenario na sasabihin sa kanila. Gusto ko rin na masaktan din sila talaga. Doon ka titibay eh. Doon ka rin magkakaroon ng way para i-choose yung mga tamang tao. Importante raw ang pagkakaroon ng matibay na relasyon sa anak at maramdaman nila na buo ang pagmamahal ng pamilya. Make sure yung foundation ng love ng nanay at ng anak is strong. Kasi pag nagkaroon sila ng problema, sa'yo pa rin sila i-drive. So, dapat ikaw, nandiyan ka lang din para bantayan sila. And make yourself strong as well. Communication, pakiramdaman mo maigi, be sensitive with your children, lalo na pag in love. Sobra naman ang pasasalamat ni Dior at Nadine sa pagpapalaki at pagtataguyod sa kanila ni Mommy Didi kahit mag-isa ito. What is your message for your mama? Intindihan ko na po kung bakit siya ganito sa akin dati, kung bakit ayaw niya akong napapariwara, ganun. Naiintindihan ko na kaya pala ginagawa niya yun is because love niya ako, out of love. Kapag nga po may heartbreak, di ba po usually sasabihin natin sa friends na break na kami ni ganito. Siya, alam niya na po na may ikakwento ako, na may nangyari. That's right. Message ko kay mama, kahit anong mangyari, lagi ko sa kanya sinasabi, Miss Dimple, kung hindi ka man magkaasawa ulit or magka-boyfriend, tayong dalawa ang sabay tatanda. Mama, pag tumanda ka, ako kasama mo. So wag ka mag-alala na andito ako palagi kahit anong mangyari. Simple lang daw ang hiling ni Mommy Didi para sa kanya mga anak. Sana, pag tumanda ako, alam ko, silang 4, masaya sila. Oh my God, masaya sila with someone na mahal sila at mahal din nila. Maramdaman nila na minahal ko talaga sila, na ginawa ko yung best ko para mapabuti sila. At the end of the day, solid kayong pamilya. Yun ang nakita ko. So thank you for sharing. Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Pangulong Bongbong Marcos kinontra ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na puro lamang siya pasyal. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? Kontrobersyal na resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol, hindi lang nag-iisa. Dalawang magkapatid na bata patay matapos na matrap sa sunog sa Mandaluyong. UST Lady Tigresses undefeated pa rin matapos lampasuhin ang UP Lady Maroons. At silipin ang trailer para sa concert film ni Suga ng BTS. Nalilito na raw si Pangulong Bongbong Marcos sa pabago-bagong pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa Chacha. May buwelta rin si PBBM sa mga banat ni Duterte na puro pamamasyal lang ang inaatupag ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili.
Marcos, pasyal na lang yan. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong tirada sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hirit kasi niya, puro pasyal lang si Marcos. Dahil dyan, ipinakita ni Pangulong Marcos ang schedule niya. Where's the paseo? Wala. You know, yung kasama niyo kami. You know, we don't make pasyal. Even in the places that I know or I've spent a lot of time with, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. Bago nito, sinabi ni Duterte na gusto lang ni Pangulong Marcos ng term extension, kaya sinusuportahan niya ang charter change, bagay na ipinagtataka ng Pangulo. Nako-confuse kasi ako sa PRRD, papalit-palit eh. So I'll have to examine it further, read it kasi very quick ko lang narinig ang balita, kanyang mga remarks. So tignan ko muna kung ano ba talaga yung sinabi niya para maintindihan ko dahil hindi ko talaga naintindihan kasi parang naiiba bawat salita niya. Sa kabila ng mga batikos, binati pa rin ang happy birthday ni PBBM si Duterte na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa March 28. We will of course wish him a happy birthday and many happy returns. Although there is an official greeting from the Office of the President, there will also be a greeting. Personal ko namang kilala si PRRD. So, yeah, like I've told you many times before, hindi ako na member personal. Hindi tulad ni Duterte, ayaw daw ni Pangulong Marcos na gumamit ng anumang dahas para sa laban kontra ilegal na droga. Sinabi yan ni Pangulong Marcos matapos ungkatin ni German Chancellor Olaf Scholz ang investigasyon ng International Criminal Court sa Administrasyong Duterte. I explained to him our concerns over jurisdiction that we have explained many times over. Our concerns with the jurisdiction of the ICC in the Philippines and why it is why we are not recognizing that jurisdiction and the reason behind that. Alam naman daw ng Pangulo na malala pa rin ang problema ng ilegal na droga sa Pilipinas. Mas tututukan daw ng kanyang administrasyon ang prevention at rehabilitation. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi na raw nagulat si Pangulong Bongbong Marcos sa direktiba ni Chinese President Xi Jinping sa kanilang militar na maghanda sa posibleng giyera sa karagatan. Git ng Pangulo, wala namang bago rito dahil matagal na raw pumopostura ang militar ng China para bantayan ang mga kinakamkam nilang teritoryo sa South China Sea. Sa kabila nito, iginiit din ni PBBM na handa ring depensahan ng Pilipinas ang ating mga teritoryo. Lalo't mas kinikilala raw ng international community ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. They have defined the 10-dash line and they continue in their view to defend it. So I'm not surprised, but we will have to continue to do what we can to defend our maritime territory in the face of perhaps a more active attempt by the Chinese to annex some of our territory. Ibinunyag ng pamunuan ng nag-viral na resort sa Bohol na hindi lang daw sila ang nakatirik malapit sa protected area ng Chocolate Hills. Ang DENR naman nag-issue na ng cease and desist order para ipasara pa rin sila. Narito ang report. Kaliwat ka ng batikos na natatanggap ng resort na ito matapos mag-viral dahil nakatayo sa gitna ng Chocolate Hills sa bayan ng Sagbayan, Bohol. Titulado ang lupa kung saan nakatirik ang The Captain's Peak Garden and Resort. 2018 pa ito itinayo pero nabistong wala pa rin silang Environmental Compliance Certificate o ECC hanggang ngayon. Hirit naman ng pamunuan ng resort, bakit sila lamang daw ang pinag-iinitan kahit may dalawa pa raw ibang resort na itinayo rin sa Chocolate Hills. Sana lahat makita nyo po yung mga resort po dito. Kung talagang Captain's Peak lang po ba ang nagawa ng ganitong nasa Chocolate Hills po. Meron pang mas malala pa. Idinulog ng News 5 sa Bohol Provincial Government ang sinasabing iba pang resort na itinayo rin sa Chocolate Hills. Hindi pa nila ito sinasagot pero inamin naman nila na may idinaos pang swimming competition ng Bohol Provincial Meet doon kahit may closure order na ang resort noon pang September 2023. With the presumption of regularity, nag-ooperate pa sila
Siguro, no, the organizer of such activity talagang alam, parang okay pa, no, yung Captain's Peak Resort to operate. Paglilinaw naman ng DENR, kung nagkatitulong lupa bago nabuo ang Proclamation 1037, dapat daw kilalanin at igalang ang karapatan ng may-ari ng lupa. Sa kabilang banda, iginiit din ng kagawaran na dahil protected area ang lugar, kailangan din namang sumunod sa mga restrictions para mapangalagaan ang atraksyon. Kaya ipapasara na nila ang nag-viral na resort. They have already issued the cease and desist order for the Captain's Peak Resort to operate, no? So, yun po yung status ngayon. Sa payag naman ng Department of Tourism, sinabi nilang hindi accredited tourism establishment ang The Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills. August 2023 pa raw sila nakikipag-ugnayan sa resort para sa accreditation. Para naman hindi na maulit ang issue, naghain na rin si Senate Committee on Tourism Chairman Senator Nancy Binay ng resolusyon sa Senado para magkaroon ng investigasyon dito. Pero ang pamunuan ng resort, umapela muna na bigyan din sila ng konsiderasyon. Marami raw silang empleyado na mawawalan ng trabaho. Handa naman daw silang managot sa mga violations at magbayad na lamang ng multa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nakauwi na sa bansa ang 2 pang Pinoy na malubhang nasugatan sa missile attack ng grupong Houthi sa isang barko sa Red Sea. Pasado alas 6:30 ng umaga kanina nang lumapag mula Djibouti ang inarkilang medical evacuation flight ng gobyerno ng Pilipinas. Sinalubong sila ng medical team sa airport at agad dinala sa ospital para doon na magpagaling. March 6 nang atakihin ng Houthi ang barko nila. Ang isa sa mga kababayan natin naputulan ng binti habang nalapnos naman ang mukha ng kanyang kasama. Sa ospital naman sila sinalubong ng kanilang mga kaanak na humiling din muna ng privacy. 2 pang Pinoy din ang nasawi sa pag-atake habang 11 nakaligtas at nakauwi na sa bansa. Patayang magkapatid na bata matapos matrap sa sunog sa Mandaluyong kagabi. Tulog kasi ang dalawa ng sumiklabang sunog. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Pasado alas 11 ng gabi, sumiklab ang sunog sa residential area sa Barangay Poblasyon, Mandaluyong. Sa tindi ng apoy at kapal ng usok, pahirapan ang pagkapula sa sunog. Umakyat pa ng bubong ilang bumbero para mabugahan ng tubig ang mga nasusunog na bahay. Mabilis din kumalat ang apoy. Dito raw po sa likod na bahay po daw ng Espirisyla nag-umpisa yung ano. Yes, dikit-dikit po at made in light materials din na nga po sila kaya medyo mabilis po yung sunog. Nakadagdag din sa problema ng mga bumbero ang makitid na daan at mahinang supply ng tubig. Ang ibang residente sa lugar, tumulong na sa pag-iigib ng tubig para maisalin sa fire truck. Ayon kay Rolando na isa sa mga nasunugan, nakarinig sila ng sunod-sunod na pagsabog ng sumiklab ang sunog. Sa taranta niya, wala siyang naisalbang gamit habang lumilikas. Nagulat po kasi sa taas ng bubong namin kumain kami na rin na sumabog, siguro mga siling po. Matapos ang halos 2 oras na sunog, tumambad ang bangkay ng 16 anyos na dalagita at 4 taong gulang na batang lalaki. Magkapatid daw ang dalawa. Natutulog daw sila sa ikalawang palapag ng bahay ng sumiklabang sunog. Nagtamo naman ng sugat sa paa ang isa pang residente. Ayon sa BFP, 50 bahay ang natupok ng apoy at 100 pamilya ang nawalan ng tirahan. Sa ngayon, sa barangay hall muna sila pansamantalang nanunuluyan. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Dahil din sa sunog kaya't inilikas ang halos 200 pasyente mula sa Philippine General Hospital kahapon. Sa Pasig naman, natupok din ang isang supermarket. Nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsalang. Nabalot ng makapal na usok ang bahaging ito ng Philippine General Hospital nang sumiklab ang sunog sa loob ng compound nito bandang alas 3 ng hapon kahapon. Isa-isang inilikas mula sa mga ward ang mga pasyenteng nakahiga pa sa mga hospital bed. Pinalabas din ng mga pasyenteng nakapila para sa chemotherapy sa PGH Cancer Institute. Bagamat hindi inabot ng apoy, pinalikas rin sila dahil katabi lang nila ang nasusunod na gusali. Paglabas sa PGH atrium, makikita ang mga nakahilerang pasyente. Higit 180 ang naapektuhan ng sunog. Wala namang nasaktan. Ang Philippine Red Cross tumulong sa pagresponde. Nagpadala sila ng staff at volunteer para tulungan ang mga pasyente sa loob ng ospital. Tuluyang naapulang apoy makalipas ang 1 oras.
Sa inisyal na investigasyon, nagsimula sa likod ng Ward 1 sa Medicine Department ng apoy. Inaalam pa ang pinagmula nito. Inilipat na sa ibang ward ang mga pasyente at doktor. Isang supermarket naman ang nasunog sa Barangay Ugong sa Pasig bandang alas 3 ng hapon din kahapon. Agad nagsilabasan ng mga empleyado. 13 fire truck ang rumesponde. Naapula naman ang apoy matapos ang halos 3 oras. Wala namang nasaktan. Iniimbestigahan din kung ano ang pinagmulan ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Arestado ang magpinsang tulak umano ng droga sa Quezon City. Ang dalawa malakihan daw kung magbagsak ng droga. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Magkasamang nahuli sa buy-bust operation ang magpinsan na ito sa Barangay Paligsahan sa Quezon City kagabi. Itinuturing na high-value target ng PIDEA ang magpinsan. Nakuha mula sa mga suspect ang nasa 1 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Sa investigasyon, lumalabas na galing pang Mindanao ang dalawang suspect. Yung isa sa suspect natin, according sa info na na-receive natin, is elected official to. Pero again, gaya ng sinabi ko, subject for verification pa ito. Ang mga suspect tumatawid pa sa iba't ibang bahagi ng Luzon para magbagsak ng droga. Ang market na sinabi niya kung saan ito mga nagbebenta is dito sa NCR, north and southern part ng NCR. And tumatawid din ito sa ibang region natin, sa katabing mga region, which is yung Region 4A and Region 3. Tumanggi namang magsalita ang mga suspect ng tanungin ng media. Sir, ano pong ginagawa niyo doon sa area nung nagkaroon ng operation? May gusto pa kayong sabihin? Wala rin po. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. 3 pulis ang kinasuhan ng PNP Regional Internal Affairs Service kaugnay sa pagkakaaresto sa direktor na si Jade Castro at 3 iba pa sa Quezon. Kabilang sa mga hahainan ng kasong administratibo ang Chief of Police, mga investigador at mga arresting officers para sa unlawful arrest. Inaasahan naman na raw ng kampo ni Castro na maghain ng mosyon ng Calabarzon Police para kontrahin ang pagpapalaya sa kanila. Nag-ugat ito sa reklamong arson laban kina Castro dahil sa umunay panununog ng isang modern jeepney sa Katanawan. Inaresto sila nitong Pebrero, auno nang walang warrant matapos umanong positibong kilalanin ng ilang nakakita. Target ng gobyerno na makamit ang halos 100% na rice self-sufficiency bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero aminado ang Department of Agriculture na kailangan munang humugot ng bigas mula sa ibang bansa, lalo't di pa sapat ang lokal na produksyon. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Doble kayod na raw ang Department of Agriculture para palakasin ang rice self-sufficiency ng Pilipinas. Hindi man eksaktong 100%, sabi ni DA spokesperson Arnel de Mesa, kahit 95 hanggang 97% lang daw ang makamit nila bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Prioridad daw kasi ng gobyerno ang masulit kung anong kaya ng produksyon sa ngayon. Aminado rin ng DA na kailangan munang umasa ng gobyerno sa pag-aangkat para masigurong sapat ang supply ng bigas. Sa ngayon, hindi po natin maiwasan ng importation. That's a necessity for us. May mga days kasi na hindi tayo nag-harvest. So, kailangan regularly may dumarating na imported na bigas. Lalo yung lean months natin ng dry season. Pero yan mismo ang kinababahala ni dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor. Hindi naman daw laging garantiya na makakakuha ng imported rice. Paano pa raw kung maghigpit din daw ng supply ang ibang bansa? Paggipitan niya, unahin po nila yung kanilang populasyon eh. Where will we be? Wala kang mabili o meron kang mabibili pero napakamahal. Saan tayo kukuha ng ating dollar reserves to pay for all of this? And have some handle really. So, it's not, I think it's bad policy and bad security policy to depend on other countries for supply. Ngayong taon, nakikita ng US Department of Agriculture na mananatili ang Pilipinas bilang top importer ng bigas sa buong mundo. Tansya kasi ng USDA na lalagpas ng 4 na milyong tonelada ng bigas ang iaangkat ng Pilipinas. Mas mataas yan sa naunang projection na 3.9 million metric tons at maging sa 3.6 million metric tons na inangkat ng Pilipinas noong 2023. Pagtataya kasi ng USDA, liliit ang produksyon ng bigas sa Pilipinas dahil sa tagtuyot. Sa ngayon, pumalo na sa 1.5
billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura. Posibleng mas mataas pa raw ang kabuuang halaga, lalo't iilang probinsya pa lang ang nabantayan ng DA. Pero nilinaw naman ng DA na 1% lang daw ng kabuuang produksyon ng bigas ang apektado ng El Nino. Sa ngayon, nakatuon daw ang DA sa pagpapababa ng puhunan sa produksyon at ayusin ang pagbiyaya ng produkto para mapababa ang presyo ng bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Libo-libong skilled workers ang kailangan ngayon sa Europe ayon mismo sa Department of Migrant Workers o DMW. Ayon sa ahensya, kasado na ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng Germany para maayos na makapagpadala ng mga manggagawa roon. Kabilang sa mga in-demand na trabaho roon ay sa manufacturing, engineering at construction. May 10,000 ring trabaho ang pwedeng pasukan ng mga Pinoy sa Czech Republic. Pero pag-uusapan pa lamang ng labor officials ang mga detalye sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos doon. Sa ngayon, wala pang pinal na job order mula sa dalawang bansa. Pero nagbabala na ang DMW sa mga balak mag-apply na mag-ingat at huwag magpaloko sa mga illegal recruiter. Abiso naman po sa mga motorista, posibleng bumagal ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong weekend dahil sa Subway Rail Project. Ipabiyahe na kasi ang tunnel boring machine patungong Camp Aguinaldo Station. Sabi ng Department of Transportation, magsisimula ito sa may Manila Harbor Center o sa may port bandang alas 9 ng gabi. Tutuloy yan sa may C3, 5th Avenue, G. Araneta, E. Rodriguez, Gilmore Avenue at Boni Serrano Avenue hanggang alas 4 ng umaga. Mangyayari po ito mula Sabado ng gabi hanggang Linggo ng madaling araw at mauulit Linggo ng gabi hanggang Lunes naman ng madaling araw. Inabisuhan ng mga motorista na umiwas muna sa mga nabanggit na kalsada. Hinayjack ng armadong grupo ang isang Bangladeshi cargo ship sa dagat malapit sa Mogadishu, Somalia. Sa video na nakuha ng Reuters News Agency, kitang sinasabayan ng bangka ng mga armadong lalaki ang barko. Ilang saglit pa'y may mga sumampa na. Ayon sa isang maritime security firm, 20 armadong lalaki ang sumalakay. Bumabiyahe noon ang barko mula Mozambique papuntang United Arab Emirates nang mangyari ang pag-atake. Inaalam pa kung sino ang grupo na nasa likod ng pang-hijack. Pero nangyari ito sa kasunod ng pagdami ng insidente ng pag-atake ng mga Somali pirates sa mga barko. The streak is on para sa undefeated na UST Growling Tigresses matapos lampasuhin ang UP Lady Maroons. Ang Ateneo Lady Eagles naman, maganda rin ang nilaro sa panalo nila kontra Adamson. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Nanatiling undefeated ang UST Golden Tigresses sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Kasunod yan ng pag-sweep nila sa UP Lady Maroons. Hindi naging madali ang pagdispatcha ng Tigresses sa Maroons lalo't matibay ang naging net defense ng UP. Nagtala ng 10 blocks ang Maroons laban sa isa lang ng UST. Pero sa huli, nanaig pa rin ang koponan mula Espanya sa pangunguna pa rin ni super rookie Ange Poyos na nagtala ng 22 points. Ang 6-0 start ng UST ang pinakamagandang simula ng koponan mula noong season 73 o noong 2011. Samantala, baliktad naman ang record ng UP na wala pang panalo sa 6 na laro. Medyo hindi pa namin makuha masyado yung rhythm nung kung anong meron kami. So hindi lang namin masyado na-execute maayos. Sa isa pang laro, 4 na sets naman ang kinailangan ng Ateneo Lady Eagles para pabagsakin ang Adamson Lady Falcons. Lamang na 2 sets to none ang Ateneo pero nagawa pang mapahaba ng Adamson ang laban matapos may ipanalo ang 3rd set. Tinapos ni Sobi Buena ang laban sa likod ng malakas na atake para masiguro ang panalo 25-19, 25-19, 22-25 at 25-23. Sanib puwersa sina Buena at Lian de Guzman na kapwa nagtala ng 22 points para sa Ateneo. Pareho na ngayon ang record ng Ateneo at Adamson na kapwa hawak ang 2-4 win-loss slates. Nakikita ko sa team na we're getting there. Na yung nilalaro namin, alam kong may ilalabas pa kami. Na yun nga, confident ako sa team namin na kaya namin. Tuloy ang aksyon sa women's volleyball sa March 16 Sabado sa Smart Araneta Coliseum. Unang maghaharap ang De La Salle Lady Spikers at NU Lady Bulldogs ng alas 2 ng hapon.
Sunod naman dyan ang Adamson Lady Falcons at UST Golden Tigresses ng alas 4 ng hapon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Binigay ng NLEX Road Warriors ang unang talo ng Blackwater Bossing sa PBA Philippine Cup. Nagpasok ng 2-3 si Robert Bolick para sa Road Warriors na siyang nagbigay ng sapat na bentahe para sa koponan. Final score, 103-97. Umangat sa 4-1 ang record ng NLEX habang naputol sa 3 ang winning streak ng Bossing. Depensa naman ang naging sangkalan ng Phoenix Fuel Masters para matalo ang Terra Firma Jeep 94-78. Ito ang una nilang panalo sa 3 laro. Nalaglag naman sa 2-2 ang standing ng Jeep. Magkakaroon ng solo world tour ang singer na si Moira De La Torre. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Moira ang official poster para sa kanyang world tour. Magsisimula ang ito sa Kuala Lumpur, Malaysia sa April 24. Magpa-perform din si Moira sa iba't ibang lugar sa Amerika at Canada. Special guest niya pa si Inigo Pascual at bandang December Avenue. Nitong 2023, naging matagumpay rin ang tour ni Moira sa iba't ibang bansa. May patikim naman po ang BTS member na si Suga sa ARMYs para sa kanyang upcoming na concert movie. Hype na ang ARMYs kasunod ng exclusive na pasilip ni Suga para sa August the Tour D-Day the movie. Dito ay binahagi niya ang kanyang mindset bago siya tumapak sa stage. Pinaliwanag din ni Suga na kung gaano kahalaga para sa kanya bilang artist ang magdaos ng concert. Ipapalabas ang August the Tour D-Day the movie sa April 10 and 13. Maraming aabangan ang mga mahilig sa music. Oo. Yes! Oo naman, mahilig tayo makinig ng music. How about kumanta? Hindi eh. Hindi. Talaga? Feeling ko! Grabe yung tawa ng Staples. Kasi pag ganyan ng boss, parang may papanlilibak. Pero kasi di ba yung voice mo, thank you, Sir, thank you. parang pang singing. Salamat po. Baka gusto mo lang mag-sample. Baka Wala gusto mo eh. mag-sample. Hanggang ano lang ako talaga, hanggang reading. Speaking voice lang talaga. yung... Pero never mo na, ano yung kinakanta mo sa karaoke? Hanggang CR lang po yung singing voice ko. Kasi may ano, di ba? May reverb sa CR. Naku, parang nakalusot sa sample. Parang sabi ko, naku, mukhang mapapasample. Kung kaya nyo gawing banyo ang setup natin, pwede naman. Hanggang bukas naman sila. Hanggang bukas naman sila. Gagawa tayo ng mag-idea. setup So, marami po tayong pagkakataon dyan. Okay. Sisikat ka dito, Mon. Diba? At mamaya, sa Loading Sikat. Abangan ang jamming session kasama ang legendary OPM pop rock band na Neo Colors. Live! Sa may bahay naman po, bibisitahin ko ang traditional mansion ng modern and contemporary artist na si Maestro Tam Austria. At sa sandok ni Doc, sisig but make it healthy. Recipe ng langka, sisig. Ituturo sa atin ni Doc Dex Makalinta live. Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning, Kapatid! Isa sa Pinoy favorites, of course, one, ang sisig. Marami ang dumalayo pa sa iba't ibang lugar para lang sa kanilang sisig cravings, di ba? Oo, isa ako sa mga sisig favorite ko yan, no, na pagkain. Kaya naman ituturo sa atin ngayong umaga ni Doc Dex Makalinta ang kanyang healthy version ng sisig. Good morning, Doc. Good morning, Doc. Good morning, good morning. Good morning, Doc Dex. Good morning ka-birthday. Ayan. Mismo. Oo, sakto eh. Okay. Anong kakaiba? Anong kakaiba sa iluluto natin ngayon? Bukod sa it's healthy, di ba? Well, ito kasi langka, no. Una, mas mura siya kumpara sa ating nakasanayan, kunyari pork sisig.
no? At saka mas mataas din siya sa fiber kumpara naman sa pork sisig ninyo. Ang ating langka, gagamitin natin ngayon, no? Ito yung mga ingredients natin. Number 1 dyan yung ating, syempre, langka sisig niya. So meron tayong langka. Okay. Madali lang bang makahanap ng langka? Madali lang, no? Madali lang. Ngayon, marami kayong makukuha langka. So ang ginawa lang natin dyan, pinakuluan lang natin, syempre, tinadtad ng onte, pinakuluan. And then gagawa tayo ng butter. Yung butter natin, composed of your flour, of your cornstarch. Yan, hinahalo-halo lang natin ng ganyan. Mekos-mekos mo lang, mga kapatid. Kasama dyan yung ating breadcrumbs. And then meron din tayong naglagay ng paprika ng onte. And then may itlog na nilagay dyan. And then kasama rin dyan yung inyong konting tubig. No? So, yan yung butter na gagawin ninyo. And then yung butter niyan, yun yung ipag-coat natin dun sa langka. Mga kapatid, picture niyo na yung dapat na screenshot yan. Yung ingredients na yan. Mamaya, pwede nyo rin namang balikan to sa Facebook. No? And then, ang gagawin natin dyan, ipiprito nyo lang yung langka na yun na naka-butter na. And then, kapag naprito nyo na, ito na yung itsura niya. Ayun. Ayan. So, ito yung itsura niya. Parang na rin siyang no? Parang na rin siyang pork. Diba? Parang mukha na siyang pork. Chicken. No? Or chicken. Pwedeng ganon. And then, gagawin natin ngayon ay magsisimula na tayong maggisa. Magluto. Let's go. So, lutuin na natin siya. So, ang una natin gagawin ay igigisa natin ang ating sibuyas. Siyempre, what's sisig without sibuyas? Wala. Boring. So, yan. So, sibuyas lang muna tayo dyan. And then, after ng sibuyas, no? Pagka medyo translucent na siya ng onte, lalagay na natin ang ating sili. Translucent. Yes. Anong Tagalog ng translucent? Yung medyo nagta-transparent na siya. Pero hindi siya pwede naman sabihin na transparent na lang. Translucent pa. Translucent pa. Baka umilaw eh. Spell ba translucent? And then sili, mga kapatid. Konting sili. Oo, pampalasa. Pampalasa. No? Kapag ganyan na, no, konting-konti lang yan. And then, patingka din natin ng onti ang lasa kasi what sisig kung hindi siya medyo maanghang na onti. Pero konti lang, no? Ikaw ba, Sir Mon, mahilig ka ba sa maanghang? Oo, parang pampadami ng kanin. Oo, ng kanin. At marami kang makakain. Di ba? Oh, yan. So yan, naaamoy nyo na yung aromatics natin. Yung sibuyas. Yes, sibuyas. Yes, and then yung ating sili naaamoy nyo na rin. After nyan, ang gagawin natin ay ilalagay na natin ang ating langka. Main ingredient. Main ingredient natin yung langka. Again, Doc, ano bang mga healthy benefits ng langka? Okay, ang langka ay mayaman sa fiber. No? Fiber. Mayaman tayo sa fiber dito. In which very helpful para sa katawan. Sa katawan. Digestion. Yes, bukod dyan sa ating, helpful din yan sa ating mga heart health. No, pati sa inyong microbiome, no, yung good mixture and good and bad bacteria, makakatulong din yan para mas marami ang ating good kaysa sa bad bacteria. Pwede bang araw-arawin to? Pwede naman, pero wag naman na sobrang daming kakainin. Okay, so, maglalagay ako dito ng konting liquid seasoning, no? Tansya-tansya lang tayo. And then konti ring sugar. Pampatamis na ng onte. And then, maglagay tayo dito ng vegetable stir fry. Ito, mabibili nyo lang ito sa mga orange apps ninyo. At saka sa inyong mga stores natin, sa supermarkets natin. Okay. And then, after that, atin lamang yang haluin. No? Higisa-gisa lang natin yan. Sige. No? So, and then, later on, ito ay magiging sisig na. Mukha talaga siyang sisig. Parang chicken sisig yung nakikita ko eh. At saka mas murang langka. Yes, mas murang langka. Ang 1 kilo nito, umaabot na ng 70 pesos, mga kapatid. Kaya sa tanong ni Justin kanina, kung pwedeng araw-arawin, pwede. Kasi nga, mas mura. Pero sabi ni Doc, lahat ng sobra, masama. So, syempre, moderation, variety, and balance pa rin po ang kailangan natin sa ating buhay. Yan lang naman ang key dyan sa ano yan eh. Diba? Yan. So, yan yung ating sisimulang sisig. And then, hindi siya sisig kung hindi siya lalagay ng konting paasim. Nandiyan dyan yung ating kalamansi. No? And then, naririyan din yung ating mayonnaise. Mayo. Sige. Yes. So, alam mo, tawagin na natin Tikim Squad. Tikim Squad! Tikim Squad pala tayo dito. Okay po! Tikim Squad! Yes, we are ready. Ready na kayo? Okay. Hindi pa masyadong ready to eh. Hindi ko ba? Excited na sila Excited na kayo? Excited na sila Just wait lang. Thank you, thank you. Ito ba yung kalamansi? Ayan yung kalamansi. Wait lang haluin ko lang. Amoy na amoy. Ayan, amoy na amoy nyo na. Ito, Mami Chiki, langka to. Parang milagro na parang talagang hindi mo akalain pwede maging healthy, super healthy. Yes. Looks can be deceiving. Ako isipin ko talaga para siyang chicken or pork eh. Diba? Pero, Dok, pahinga ko ng recipe nito ha. Oo naman. Kasi alam mo bakit yung lupa namin sa Alfonso, puro langka. Ayun, sakto. Di ba yan yung sinasako pa nila para hindi masisira, hindi maninig ng Yes. Dok, gano'ng katagal ka pang mag
halo. Malapit na. Ito na. Ako tanong ko, yung mayonnaise ba pwedeng optional? Optional naman ang Ay, hindi ka mayonnaise. nag-mayo? no? Depende naman Depende. pero yung kapatid natin na. O kasi may iba, ayaw talaga ng Na may mayo. sili. Okay. Ito. Go. And then, pwede natin ito-top pa yan ng siling kaba. Itong green. Okay. Berde. Siling Siling berde. Yan ang gusto ni Mami Chiki. Ay, tingin ko ng kalamansi. Okay. Ito ang kalamansi. Tikman na natin Okay, to. let's try it. Tikman. Uy, yung parang ayun, medyo Okay na yung tostado, nalagyan nyo. no? Pila-pila. Okay. Kayo muna. Yan na po. Ladies first. Mami, mainit, umuusok. Okay, let's have it. Mainit. Madali lang din umusok. siyang lutuin, no? Justin? At kay birthday, ito. Si birthday boy muna. Si birthday boy muna. Birthday. Happy birthday. Happy birthday, ka-birthday. Dok, sabi Sige, nila, try na eat natin. then wrap. Ibig sabihin, tikman daw tapos ibalot na natin. Baka pwede nilagay ng sili pa. Sige. Walang kalamansi. Over may. Yes, go. More calamansi as you want. Perfect sa akin yung tostado. Mhm. Ang sarap. So yan lang yung, ganyan lang kasimple ang ating langka. Yung mga natatakot Okay. kung lasang gulay, lasang sisig po. Hindi siya lasa. Ang karne. Manamis-tamis din. Diba? Galing. Maraming salamat. Doc Dex Makarinta. Thank you, Doc. Doc Dex. Anytime. Parang wala pala. Punong-puno na naman po ang bibig ko. At ang masasayang ngiti, ang Good Morning Kapatid Facebook page natin. Eto sila. Oh, yung cute, baby. Morning. Good morning. May pizza ba siya? Ay, hindi ba yung nakita ko? Ang galing Good morning. Well, may sausage. Di ba? Puro baby ah. Yes. Madami. Ating mga chikitin. Good morning. Wala. Ayan. Good. Alam ko na ang ulam yung mamayang gabi. Pizza. O kaya, lahat lang Sisig. Mga kapatid, post lamang po ng post, send na rin ng selfies with location na rin for a chance to win 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. This time, kay Justin naman tayo, JQ. Oh yes, bakit po? Ito. Dahil mamaya, sa loading sikat. Hold on lang mga kapatid dahil malapit na natin sila mapakinggan. Iconic OPM band na New Colors. Mahi-jamming natin live. At sa legal ba to, komisyon na naging konsumisyon. So, yan ang problema ng mga sales agent na idudulog natin kay Attorney Buko mamaya. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Good morning mga kapatid at kaway-kaway sa mga kapatid nating sales agent dyan. Na-hit nyo na ang sales quota pero pagdating sa pagkuha ng inyong komisyon, nga. Yan ang isyong tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal Bato. Sir, follow-up ko lang yung commission ko last year. Baka meron na. Mr. Cruz, isasama na lang namin yung commission mo last year kapag na-hit mo ang quota mo this quarter. Sir, kaya ako nag-apply dito kasi may commission incentive. Pero almost 1 year na, wala pa akong natatanggap. I'm sorry, sir. Wala pa po kasing go signal sa finance kaya may delay. Attorney, 1 year delayed ang sales commission ko sa trabaho. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ang sales commission ay bahagi ng wages o sweldo ng isang empleyado. Ayon sa Article 116 ng Labor Code, hindi maaaring i-withhold o hindi ibigay ng employer ang anumang bahagi ng sweldo o wages o anumang insentibo ng isang empleyado tulad ng sales commission. Ito ay benepisyo o earned na o pinaghirapan na ng empleyado kung kaya't marapat na ibigay ng employer. Ang sino mang employer na hindi magbibigay ng anumang bahagi ng wages o sahod ng empleyado katulad ng sales commission ay maaaring makasuhan sa NLRC o Department of Labor and Employment
at ito ay may parusang multa na hanggang 100,000 at pagkakulong ng hanggang 3 buwan ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, isa akong sales assistant. Kapag hindi nakukuha ang target quota ng kumpanya namin kada buwan, kinakaltasan po kami ng sahod bilang penalty. Legal ba to? Hindi po ito legal. Hindi maaaring magbawas sa sahod ng empleyado ang employer nang walang pahintulot ng empleyado. Hindi maaaring magpataw ng penalty o parusa sa empleyado nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Dapat may notice of violation at notice of hearing na matatanggap ang empleyado. Dapat din may hearing bago patawan ng parusa ang empleyado. Ayon sa Article 116 ng Labor Code, maaaring makasuhan ang employer na magpapataw ng penalty sa salary o salary deduction sa wages o sahod ng empleyado nang walang pahintulot ng empleyado. Ay maaaring makasuhan sa National Labor Relations Commission o sa Department of Labor and Employment. At ito ay may parusang multa ng hanggang 100,000 piso o pagkakulong ng hanggang 3 buwan ayon sa hatol ng hukum. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Buko. At dito naman po sa May Bahay, ang pag-welcome sa atin na nag-iisang Maestro Tam Austria sa kanyang White Mansion. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Legendary OPM pop rock band na Neo Colors. First time can I make it through without you now? Do the things I used to do. Is this the price we pay with all the good times we shared? Faithfully, we've got a reason to go on. I know it's good to be true. Just spend the nights with you. Let me tell you that I love can make it through. Hold on, baby, hold on. We've got to go on now. This feeling so strong. Hold on, baby, hold on. It's a burning desire coming right down the world. Let's go yourself. And when the night is over, well, no one can deny it. Got to believe it. We couldn't ask for more than to hold each other tight. It's just we'll never take things for granted. Hold on, baby. Hold on. We've got to go on.
It's a burning desire coming right down the wire. Makakwentuhan pa natin ang legendary Filipino pop rock band na Neo Colors. Tuloy-tuloy pa rin ang happiness yung umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Kuha ko ba? Natawa ako. Yes, Ang lalim po. ah. Kasama Ang pa rin lalim. natin ang legendary OPM pop rock band na Neo Colors. Yeah! Andito po sila. Sir, gusto ko lang sasabihin sa inyo na yung pong nawawala po namin na kapatid dito si Jester, nawawala po siya. Tinaon po talaga namin nandito kayo nang wala siya kasi favorite niya po Paborito kayo. po niya kayo. Favorite na kayo. As in, Sorry, Jess. paborito. Balita ko nag-PM daw at masama ang loob na wala siya dito ngayon kasi favorite. Huwag na siyang bumalik. Ay, grabe. Joke lang. Okay. Hindi, actually, hindi lang si Jester ang may paborito sa Ay, inyo. oo. Kaming Lahat kami. Kinikilig kami dahil the OG nandito talaga. Wala sumpas. Kapatid. First time namin dito, kaya masaya kami at naawitan namin ang televiewers nyo. At kayo rin, syempre. Thank So you happy po. to be here. As you know, you are OPM legends. Grabe. Living legends to. So you have been around ever since what year po? What 1986. 86, 2 years. Nabuo yung grupo Wow. kasi may kasama kami, hindi namin siya nakasama ngayon. Pero kasama pa rin namin siya si Marvin. Nakasama siya ng 87. Kaya, pero nag-start ang New Colors 86. Grabe, you all look super amazing. Yes, What is the secret of Neo Colors? Na-maintain, no? Opo. Ano lang. We just love our job, our work, and that's music creation. And working with young people, syempre mga young people, they give you life and energy. So ganun dapat lang. Nagsa-share notes nga kami off-air kanina sa dito. Sabi ko, ano ba yung mga paborito mo these days? Meron dyan mga Sunkiss Syempre Lola. naman, Lola Amor. Lola Amor. Sunkiss Lola. Diba? Lahat po yan, na-appreciate natin. And I'm sure sila, they also hark back to yung mga binibigay ninyo. You are classic eh. So, Yes, classic. Meron kayong impluwensya sa mga acts today. Well, salamat naman din. Also, nagpapasalamat kami sa mga nakikinig na mga yung young ones, sa mga bagong generation of listeners. Nakatulong din talaga Digital Revolution, YouTube, and Spotify. Doon siguro na napapakinggan yung awitin namin. And also, pasalamat kami sa mga recording artists, mga kapwa naming mga music artists for covering our songs. Yes. Kasi So yan many nagdagdag of ng them, buhay. So many. Yes, at Yeah. super classic talaga kasi sir napansin ko, even yung mga bata ngayon na hindi naabutan yung panahon na nung 80s pa or 90s, pero still alam nila yung kanta ng Neo Colors. Kayang sabayan. Kayang sabayan. It's amazing. Beautiful classic. We are super excited for all the things that you're about to do. Imbitahin po natin ang lahat ng mga kapatid natin to follow you, social media, gigs. Yes. Upcoming gigs. Jimmy. Yeah, we have a Yes, YouTube Jimmy. channel. Yeah. We have a Neo Colors official YouTube channel and we're on Facebook and Instagram. So check us out there. And Yeah. also, Yes. iniimbita po namin kayong lahat. Meron po kaming upcoming show presented by Ticket One Concerts. Ito po ang aming show sa Music Museum. Antay tuloy pa rin ang awit ng OPM. Kasama po namin Noel Cabangon, Ice Sigera, Jinky Vidal, and Glock 9. Kaya April 13. Sana magsama-sama tayo. Super exciting times. Maraming salamat sa pagbisita po. Neo Colors. Thank you. Of course, please. Welcome back. At ngayon naman po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ka Selfie Contest. Congratulations po, Jade Dancel. Hindi lang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. Okay, congrats. And that is it para sa ating Stuffed with Fun Thursday. At syempre po, happy birthday sa aking bagong favorite. Wow! Sermon, brother, Sermon. Sa maraming pang pagtulak sa'yo. Happy birthday mo! At syempre, to Happy our birthday mo! favorite resident doctor, Doc Dex Happy Macalintal. birthday, Doc Dex! Happy birthday! Salamat po sa
pa-birthday. Pero, concert pa. Ayan, oo nga eh. Isang makabuluhang umaga na naman ang nahihatid namin sa inyong tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw to spread ng good vibes palagi, mga kapatid. Keep smiling lang, yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!